sa box. Click lang po natin yan. I-accept na po natin ang term of service ni, ni BIR. So, pag once na-click lang natin yan, click lang natin tong agree. So, once na-click na po natin yung agree, guys, so, i-click lang po natin itong taxpayer. Itong box na to. Dito po sa bandang ibaba, guys, makita po natin ang with existing TIN. So, ibig sabihin, guys, yung meron po mga TIN number po, ang pwede lang dito. So, i-click lang po natin yan. So, ngayon, ito-type po natin dito ang ating TIN number. Kailangan, isulat po natin ang buo dyan, guys, ang TIN number po natin, which is yung 9-digit number. So, mababasa naman po natin sa baba na TIN should be maximum 9 characters long. So, which is 9-digit lang naman po talaga yung TIN number po natin. So, pag once lagay na natin yan, so, ilagay din po natin yung name po natin dyan. So, like say for example, so, maglagay po ako ng isang example dyan, guys. So, itong Dubs. Then, pag once na wala naman po kayong middle name, i-click nyo lang yon. So, pag meron naman, so, ito na lang pong gagawin nyo. So, ilagay nyo lang po dyan. Ito po yung mga sample ko lang, guys. No? Pangalan, middle name, then last name, then suffix name. Sa suffix names po, guys, ito po yung mga sample. So, pumili lang po kayo dyan kung alin dyan kayo na